morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programang, thank you so much, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik mga. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga akala mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comments dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sampaguita. Meron siyang 66 na mga comments. Nandyan rin si Alex Hernandez. Meron siyang 14 na mga comments. Ani Huson. Meron siyang 31 na mga comments. Nandyan rin si Alicia. Meron siyang 15 na mga comments. And Lito Bungalan. Meron siyang 15 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer just yung channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi paglalike, lagi shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan nanguna si End Times Rapture, Emmy Mapalad, Nympha Nazareth from Bacolod City. Nandyan rin si M.E. Sheila Alba, Zaidita Makasabuang. Hi to Miles Valdez, Lilian Dalyabe. Nandyan rin kasama natin si Adeluisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Mones Borromeo, Javier Bigino. Nandyan rin si Fibro Newlar from Kuwait. Hi to Delia Corpos, Lolita Banaines from UAE, Dubai. Hi to Teodolfo Velasco and hi to Marilyn Ortiguero. At syempre, hindi rin kalimutan, isyatat natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, syempre, i-greet natin ng belated happy birthday kay Ma'am Gilda Valdez na nandyan sa La Union. Greetings come from Nida Valdez. And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kamusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, yung nangyari kahapon doon sa West Philippines mga kabayan na kung saan nagbanggaan yung dalawang barko ng taga-China mga kabayan. Yes, mismo silang dalawa nagbanggaan. At ang nangyari kahapon sa banggaan doon sa West Philippine Sea, yun po ay answered prayers mga kabayan. O diba, matagal na ho nating ipinapanalangin na sana mawala na dyan sa West Philippine Sea itong mga gonggong na Chinese vessels mga kabayan, yung taga-China. So yun po ang nangyari, answered prayers. Kasi nga no, gunggong talaga itong taga-China, atat na atat kasi sila makabayan na kanilang kukunin sa atin ang ating teritoryo. Sila'y atat na atat talaga. Bakit si Ivan? Kasi nga alam natin na nandyan ho sa West Philippine Sea yung mga resources na pwedeng-pwede ho na ikakayaman ng bansa makabayan. Nandyan ho sa West Philippine Sea. Kaya nga, very eager talaga itong taga-China na kunin nila sa atin ang ating teritoryo makabayan. Kasi nga, hindi naman nila pwede sasabihin kung ano ang kanilang ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Alam naman sasabihin ng makabayan na sila lang napunta dyan para lang magluling hayaw, para lang magpa-unwind lang, di ba? Namasyal lang dyan sa West Philippine Sea. Tas marami silang ipinapadala na mga barko na researchers makabayan.
O di ba nakaduda talaga, ano ba ang gagawin ho ng isang barko na researchers? Siyempre sila po'y naghanap dyan ng mga resources makabayan. Yan po ang habol nila dyan. Kaya nga kapag tayo ay pupunta dyan, isipin nyo ho, mismong lugar natin, pupunta tayo dyan sa West Philippine Sea, tayo ho ay hinahasal makabayan or hinaharas. Diba? Buti na babanggain, maraming kalukuhang ginagawa ng taga-China, tapos sasabihin pa nila, doon sa China makabayan na sila daw ang hinaharas natin. Buti na lang na meron pong nakuha or meron pong nakapag-video makabayan, no? Kasi kapag nangyari yon ng taga-China na sila ay nabanggaan, kapag walang ebidensya or video makabayan, pwede kasi nila yang ibabaliktad na pwede na sasabihin dito na sila ay hinaras ng taga-Pilipinas, sila ay hinaras natin, kaya yon ang nangyari, binangga mga kabayan. Diba? Delikado naman kasi na yan po ang sasabihin ng taga-China na vessel doon mismo sa China makabayan. At yan kasi ay pwedeng magkakagulo or magdudulot ng kaguluhan makabayan. Buti na lang, merong video. Yun po ang nangyari sa taga-China, deserve nila yun makabayan. Kasi sila ay gonggong. Diba? Ano ba ang ginawa ng taga-Philippine Coast Guard makabayan? Diba? Ano ba ang duty ng time na yon kahapon? Ang Philippine Coast Guard, pumunta sila doon sa Masinloc makabayan, or no, not Masinloc, doon po sa Scarborough Shoal, kasi nandun ho yung mga kababayan natin na mga mangingisda. Sila ay pupunta doon para ho mag-rescue, mamigay po ng mga pagkain, mamigay po ng kung anong pwedeng itutulong ng mga kababayan natin, ng mga Philippine Coast Guard, doon sa mga kababayan natin, mga mangingisda makabayan. Kung gusto nila or meron or kulang sa kanila yung kailang pagkain, kailangan nilang gasolina, kailangan na anong tulong, nandyan kaagad ho yung Pilipinas, yung gobyerno natin. At yun po ang duty, ang agenda ng Philippine Coast Guard doon sa Scarborough Shoal makabayan. Pero ang nangyari, gusto kasi naharasin na taga-China or gusto kasi na tayo po'y abugin, ganunin, gustong palalayasin dyan sa Scarborough Shoal, pero ang nangyari, sila ay nakarma. Silang dalawang barko ng China, nagbanggaan makabayan. So ito po ang ating balita. For more details, let's watch this. Nagbanggaan ang dalawang barko ng China habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard na naghahatid ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal. Isa ang warship ng PLA Navy ng China sa humabol sa mga barko ng Philippine Coast Guard nitong Lunes ng umaga sa bisinidad ng Scarborough Shoal sa gitna ng pagsasagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o pagbibigay tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ang isa namang barko ng China Coast Guard unti-unti nang nagbuga ng water cannon para puntiryahin ang BRP Suluan ng PCG. Nakatakas dito ang barko ng PCG pero patuloy sa paghabol at pagsasagawa ng delikadong maniobra ang mga barko ng China hanggang sa sumalpok ang warship ng PLA Navy sa barko ng China Coast Guard. Nangyari ang insidente 10 nautical miles mula sa mismong bahura ng Bajo de Masinloc. Sa mga larawang nakuha ng PTV News, makikitang wasak na wasak ang forecastle na bahagi ng barko ng China Coast Guard. Nagkaroon din ng gasgas ang bumanggang warship ng PLA Navy. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Nasa lugar ang isa pang barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa na nag-alok naman ng man overboard recovery at medical aid sa mga nagbangga ang barko ng China. Nananatili roon ang mga barko ng PCG para ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa abot sa 35 bangka ng mangingisdang Pinoy sa tulong ng fishing carrier na MV Pamamalakaya. I would like to give due credit sa ating mga Coast Guard personnel because of their seamanship skills. Hindi tayo nagkaroon ng damage na dahil sa mga ginawa na to ng China Coast Guard. But it's also worth mentioning na because of their seamanship skills, na iwasan natin yung any collision from any of those Chinese maritime forces. Git naman ng PCG, mga larawan at video na ang magpapakita
sakaling ibintang muli ng China sa Pilipinas ang insidente. Para sa akin, there's nothing more for us to add because the truth is on our side. Kasabay naman ito ang Maritime Domain Awareness Flight ng Islander plane ng PCG at isa sa nakasama ang PTV News. Sa gitna nitong MDA flight sakay ng Islander plane ay ilang beses na nag-radio challenge ang Chinese Navy pero sinagot sila ng mga piloto ng Philippine Coast Guard kung saan sinabi sa kanila na illegal ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. You have approached the outbreak of China's Hong Atlantic. Avoid the speculations. Please urge your course outward. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Nakita mula sa ere ang Chinese PLA Navy Warship 164 na nakabanggaan ng China Coast Guard at mapapansing nakasuot na ng life vest ang mga sakay nito. Isa pang barko ng PLA Navy ang nakita na isang replenishment ship. Sa kasagsagan din ng MDA flight ay nakita ang paglipad ng Chinese Navy helicopter pero hindi na ito lumapit sa eroplano ng PCG. Nasa bisinidad din ng iba pang barko ng China Coast Guard. Sa gitna naman ng mga insidente ngayon, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating teritoryo at soberanya. We have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. We always continue to do. Our uniformed personnel, the Navy, the Coast Guard, the Army, the Marines, all of them, the Air Force, all of them are pledged. They took an oath. Kaya nga ako'y hangang-hanga dito kay PBBM mga kababayan kasi nga talagang ipinaglalaban niya yung karapatan natin. Talagang ipinaglalaban niya yung ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kaya maraming humanga kay PBBM. Kaya galing kay Sir Ivan, hansalot yan, di ba? Good job talaga kay PBBM. Buti na lang no na meron po nakapag-video doon sa insidente mga kababayan kasi kung wala, delikado. Baka kasi mag-cause ito ng grabe na tension, baka mawi pa sa giyera makabayan. Buti na lang mayroong nakapag-video at yun po ay magandang ginawa ng taga Philippine Coast Guard makabayan. So good job po sa Philippine Coast Guard. Hansalot yan galing kay Sir Ivan, no? Diba? Ganyan ang Pilipino. Unlike doon kay Digong, handa niyang ibenta o ipamimigay ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea makabayan. Bakit? Kasi meron siyang kasunduan doon kay Xi Jinping. O, di ba? Yan ang totoong corrupt at magunggong na mga opisyal makabayan. Handa lang nila na ipamamigay ang ating teritoryo not on PBBM's watch. Kasi talagang ipaglalaban niya ang ating teritoryo makabayan. Okay? So anyways, for tayo. Kahapon, inilunsad ni PBBM yung website makabayan na pwede na ho nating makita yung mga projects, yung mga contractors at saka magkano yung budget inilaan dyan sa flood control projects na website makabayan at pwede ho tayong mag-report doon na pwede nating isumbong kay PBBM, doon mismo gamit yung website makabayan na kung makikita natin yung mismong proyekto na yon, yun ba ay talaga nag-exist, yun ba talaga ay natapos, o yun pa talaga ay isang walang kwentang proyekto na madali lang nasira makabayan. Yes, pwede hong mag-report. At ang pangalan po ng website makabayan, sumbong ng pangulo.ph. Yan ang magandang inisyatibo at proyektong ginawa rin ni PBBM makabayan. Di ba? Talagang good job Kasi nga gusto ni PBBM ng transparency makabayan. Gusto ni PBBM makita nating mamamayang Pilipino yung proyekto ng flood control projects makabayan kung talaga bang yun po ay nag-exist. Itong ipinaglalaban ni PBBM sa pagkontra niya, sa pagbuwag niya ng mga korap na mga opisyal, hindi ito biro makabayan. Lalo na yung involved dito, mga malalaking tao at contractors, yung mga ibinulgar ni PBBM. At para pumintindihan natin, let's watch this. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpresenta ng inisyal na findings sa mga flood control projects ng pamalaan. Kasabay diyan, inilunsad na din ng Pangulo ang website kung saan hindi lang makikita ang mga naturang proyekto, makakapagsumbong pa ang mga Pilipino.
Aljo, disturbing o nakababahala. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga impormasyon kanyang isinapubliko kaugnay sa mga flood control project sa bansa. Simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., papalo na sa 545 billion pesos ang pondong inilaan sa halos 10,000 flood control project sa bansa. Pero 60% rito, walang specification. Ibig sabihin, hindi matukoy kung itinayo, kinumpuni, o isinailalim sa rehabilitasyon. May mga proyekto na magkakaibang lokasyon, pero pareho ang disenyo, halaga at laki. Sabi ni Pangulong Marcos, Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Natukoy din sa report ang 10 probinsya sa bansa na may pinakamaraming flood control project. Pero ipinagtataka ng Pangulo, bakit hindi tugma? Wala rito ang 5 lugar sa Pilipinas na itinuturing na may pinakamalaking banta ng pagbaha. Kabilang Nueva Ecija, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Metro Manila. Whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Ang ikinababahala pa ng Pangulo sa halos 100 bilyong pisong halaga ng flood control project sa bansa, iilang kontraktor lamang ang gumawa. 5 rito may proyekto sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. My experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin, may madali, sabihin, bilisan nyo na, bakit wala pa, pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that one, that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Patuloy ang investigasyon na ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umapela siya sa taong bayan na tulungan ang gobyerno. Ngayong araw, inilunsad ng presidente ang isang website kung saan makikita ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bansa. Ito ang sumbong sa pangulo.ph. Maaring tingnan ang proyekto sa kanilang lugar at i-report kung hindi natapos, hindi gumagana o wala naman talaga. Ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Muling iginiit ng presidente, walang sasantuhin sa oras na mapatunayan ang mga opisyal at kumpanyang sangkot sa katiwalian. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. Also, sinabi rin ni Pangulong Marcos na welcome siya sa pagtulong ni Ramon Ang at ng mga pribadong sektor para maibsan ang baha, hindi lamang dito sa Metro Manila. Kaya ako po'y nananawagan sa ating makababayan na tayo po ay magtulong-tulong. Tutulungan natin si PBBM na isumbong natin sa kanya yung mga flood control projects na walang kwenta makababayan at sa tingin natin yun po ay merong problema talaga. Titingnan natin doon sa website. At kapag nandun po sa listahan sa website ang inyong lugar makababayan, tas makikita nyo doon na meron pong project ng flood control, i-check nyo kung yun ba ay gumana
or hindi? Yun ba ay talagang epektibo mga kabayan or hindi? Kapag sa tingin ninyo na hindi epektibo at meron pong problema, pwede nyo pong i-report at mismong si PBBM ang babasa sa inyong ni-report mga kabayan. Take note, mismo ho si PBBM ang magbasa sa inyong in-report doon sa website mga kabayan. Okay? So please, tulong-tulong tayo. At saka dito po sa mga DDS, may tanong ho sa si Ivan. Bakit kaya hindi yan nagawa sa panahon ng Digong? Bakit ngayon na lang yan? Ngayon lang yan sa panahon ni PBBM nangyari mga kabayan at bakit sa panahon ng Digong wala yan? 'Di ba? Bakit kaya DDS? Nakikita naman natin na ayaw talaga ni Digong ng transparency. Doon pa nga sa nangyari sa Farmale mga kabayan, tapos nakita pa nga natin kung paano ipinagtatanggol ni Digong yung si Duque. Naalala ba natin yan? 'Di ba? Grabe talagang pagtatanggol ni Digong kay Duque. At saka dito sa panahon ni PBBM, hindi niya ginawa yan. Kasi dapat managot talaga yung mga taong sa tingin natin at saka sa tingin rin po ng presidente na meron pong ginawang anomalya mga kabayan. Dapat pananagutin. Like for example, dito po kay Zaldico mga kabayan. Anong nangyari kay Zaldico, Sir Ivan? Kasi nga diba meron pong 15 lahat po ng mga kontraktor na nangontrata doon sa flood control projects mga kabayan. At sila lang lagi dito ang kinokontak. Isa doon ay kumpanya ni Zaldico mga kabayan, SunWest Incorporated. Tingnan nyo, mismo ho si PBBM ang naglaglag dito or nagbulgar dito kay Zaldico mga kabayan. Kasi si Zaldico, siya po yung CEO ng SunWest Incorporated mga kabayan. Kahit kaalyado ho yan ng Marcos admin, itong si Zaldico mga kabayan, hindi natin yan sasantuhin. At kapag napatunayan na meron talaga siyang anomalyang ginawa at korupsyon sa ating gobyerno, araw-arawin natin itong si Zaldico mga kabayan. At tayo po'y mananawagan na dapat mag-resign siya sa kanyang posisyon dyan sa Kamara. Kasi nandyan po si Zaldico sa Kamara mga kabayan. Diba siya po ay representative po sa Ako Bicol Party List. Not just itong si Zaldico mga kabayan, meron pong iba. Naalala ba natin yung nagangalan po na Sara Diskaya mga kabayan, yung former mayoral candidate sa Pasig City. At siya po ay tinalo ni Vico Soto mga kabayan. Yes, kasama rin po siya doon sa listahan na kung saan merong control ang pamilya Diskaya sa mga kontraktor ng kontrata ng flood control projects mga kabayan. At siya po ay kinol out ni Vico Soto. According dito sa balita, di ba sinabi po ni Vico Soto mga kabayan, sabi dito ni Vico, Dear Pasigueños, this morning, PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others including St. Gerard, are all owned and controlled by the Diskayas mga kabayan. Tingnan nyo, ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during the SUNA, mahiya naman kayo. Suportado po ni Mayor Vico Soto mga kabayan itong pagbubulgar at saka pagbunyag sa mga taong merong korupsyon at saka anomalyang ginagawa sa ating gobyerno mga kabayan. Suportado ho ni Vico Soto si PBBM. At yan ang maganda, yan po ang magaling na dapat gawin ng isang government official mga kabayan. Magtulong-tulong tayo lahat. Kung gusto nating masugpo yung korupsyon at saka anomalya dyan sa gobyerno natin, tayo po ay magtulong-tulong. Dapat isumbong natin yung mga government officials na sa tingin natin at nakita natin na merong ginawang hindi maganda mga kabayan. Okay? Isa dyan si Mayor Vico Soto, suportado niya si PBBM. Ngayon na ho natin naintindihan mga kabayan kung bakit gusto talagang tatanggalin ng grupo ni Digong na mga alipur si Digong, included itong si Topacio mga kabayan, itong si Mayor Vico Soto. Di ba nag-file po sila ng disqualification dito kay Vico Soto mga kabayan? So naalala natin, yan po ay ibinalita sa iNews Pasig
disqualification case inihain laban kay Mayor Vico Soto. At ang nag-file mga kababayan, yung Alipores po ni Digong, di ba? Pilipilaban, nandyan po itong si Topacio mga kababayan. Kaya pala gusto nilang tatanggalin si Mayor Vico Soto. Bakit? Kasi pinapanigan nila itong si Sara Diskaya mga kababayan na meron pong anomalya, korupsyong ginagawa sa gobyerno natin. O di ba na-booking sila lahat? Kapag korupsyon ang usapin, no, nandiyan talaga nakaakibat na itong pangalan ng mga Duterte. Yan kasi ang kanilang gawain mga kababayan. Buti na lang nanalo itong si Mayor Vico Soto. Ngayon, nahubaran na itong si Sara Diskaya na siya po ay tuta ng mga Duterte mga kababayan. O, diba? Dapat talagang pitikin itong gonggong nito, pasaway. So, anyways mga kababayan ko, isa na natin. Nandyan po si Maria Maricho Frianes, Hatsu Miles Vergara. Isyatat natin si Marilyn Digma, Phil Macabato, Lionel Desiderio. Nandyan rin si Duday Dodds, Erlinda Casilang, Hatsu Jenny Howard, Angelita Holsanger. Ang kasama rin natin si Rolando Domingo, Jin Rabara from UK, Rosgi Vara, Uzay Neti, Hatsu Sarah Batman Vlog. Nandyan rin si Roderick Gelly. Isyatat natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwin Argelias, and Derek William Mayo. Okay. So, kasama rin po doon sa speech ni PBBM kahapon tungkol sa flood control projects mga kababayan, di ba pinasalamatan niya itong si Ramon Ang? Kasi nga si Ramon Ang, di ba nakita natin sa balita na siya po ay nagrepresenta ng kanyang sarili at sa kasama ang kanyang kumpanya mga kababayan na siya ay tutulong dito resolbahin yung flooding dyan sa Luzon area. Diba siya po yung nagrepresenta mga kababayan? At saka sabi pa nga niya na without the cost down sa mga Filipino people at saka no cost run daw yung gobyerno natin mga kababayan. Kaya siya po ay pinasalamatan ni PBBM. Napag-usapan rin po natin sa ating last vlog mga kababayan, sabi ko na hindi malayo kapag makita ito ng mga DDS, hindi malayo siya ay sisiraan ng mga DDS mga kababayan. At posibleng magkakaroon dito ng demolition job kay Ramon Ang. Bakit kaya si Ivan? Kasi sa tingin ko, itong si Ramon Ang mga kababayan, siya kasi ay magiging threat dito sa mga Duterte. Kung meron mang tatakbo or makakatakbo na pamilya Duterte sa darating na 2028 na eleksyon mga kababayan. Kung meron. Kasi nga diba si Sara ay posibleng nandun na ho yan sa ICC or posibleng nakakasuhan na siya ng plunder mga kababayan. Or posible rin po na siya ay magiging guilty dito sa impeachment trial sa kanya mga kababayan. Kaya sinasabi ko kung merong makakatakbo na pamilya Duterte sa year 2028, itong si Ramon Ang magiging threat ito sa kanila mga kababayan. Posible yan. Ngayon ginawa na ho nila ang sinabi ni Sir Ivan the other day mga kababayan na meron talagang nangyaring demolition job dito kay Ramon Ang. Inumpisahan na ho na mga DDS vlogger, included itong si Maharlika mga kababayan. For more details, let's watch this. So recently ay may pahayag itong si Ramon Ang kung saan ay sinasabi niya na leave it to me. Yung solusyon nga dyan sa baha. At nag-alok siya mga palangga, ng libreng pagsasaayos daw ng mga kalsada, mga estero and everything. Ngayon, sinabi niya na instead na magsisihan tayo dito, sabi niya, ako po si San Miguel Ramon Ang. Nagbo-volunteer ako, sabi niya, ngayon. Tutulong ako sa buong Metro Manila para masolusyonan ang baha. At walang gastos sa gobyerno, wala ring gastos sa mamamayan. So I hope hindi lang ito PR dito sa sinabi ni ni Ramon Ang. Kasi alam naman natin 'yan, nakikinabang din siya sa mga projects ng government. All right? Sa kanilang pagninegosyo dahil elbow to elbow sila ni Lisa Tanas. So ang question is, ito ba'y gagawin niya for free or meron ba siyang kabig na racket or business kapalit ito sa ganitong proyekto? Kasi pwede naman yun mag-offer ka ng free, then meron kang project sa gobyerno. Yun ang titignan natin. Kung ito ba talaga ay para sa Pilipino na walang gastos. Zero gastos ang ating mga kababayan.
So, paano may ensure yung transparency dito? Yung quality ng mga gagamitin, baka mamaya libre tapos substandard. Di ba? I mean, substandard yung mga materyales like sa paggamit ng tulay. So, ano ito? Anong gagawin natin dito? Saan manggagaling yung pera? Ni Ang. Di ba? Sa kanya bang negosyo? Personal niya bang pera? Yan ang katanungan. Oh, di ba? Inumpisahan nila makabayan. Meron ako dito nangyaring demolition job kay Ramon Ang. Di ba kung talaga meron taong namamalasakit na tutulong para resolbahin yung flood control makabayan or resolbahin yung baha dyan sa Luzon area. Kung talaga sinisiraan ka agad kasi alam nila magiging threat itong si Ramon Ang makabayan. Hindi lang ho si Maharlika ang gumawa yan ngayon. Pati po yung grupo ng Alpotera, yung tinatawag po na mga vlogger ni Maharlika na Alpotera makabayan. Yung grupo nila ni Joey, nila ni Sas, nila doon ni Kokolokoy, nag-umpisa na ho sila. Not just them, pati po yung Banateros makabayan. So sila po ay nag-coordinate dito, titirahin nila itong si Ramon Ang makabayan. Gusto kasi nila ditong dudurugin as early as they can. Kasi alam nila, sa sarili nila, itong si Ramon Ang magiging threat ito kay Sara Duterte at saka ng pamilya Duterte makabayan. O, diba? So anyways, kasama rin natin si Erna Sigua from Riyadh. Hi to Shirley Risman, Elizabeth Bacolcol, nandyan rin si Ernesto Enrica from Canada. Hi to Abby Smith from Arizona, shoutout daw kay Alan. Hi to John Wick, Tony De Los Reyes, Tinkerbell, nandyan rin si Lito Bungalan, shoutout sa Bungalan family na nandyan sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. Hi to Australia Kihans, nandyan rin si 123 Channel from Ormoc, Leyte, Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Michael Arellano, nandyan rin si Domingo Cardinosa, Jane Villanueva, and hi to Annalyn Biden. Okay, so mga kababayan ko, ipapatuloy natin yung programa ng The Big Five doon sa Radyo Pilipinas kasi nga po yung naputol. At saka dito po sa portion na to, maganda ang kanilang napag-usapan makabayan tungkol kay Sara Duterte, tungkol sa flood control projects, tungkol sa mga bilyar at marami pang iba. For more details, let's watch this. Di ba nabatikos ni Presidente yan sa sa zona niya, yung flood control. Saan kayo ba yung nangyari doon sa flood control na yan? Ang nangyayari kasi diyan, ginagawang pinagkakakitaan ng ibang mga politiko. At hindi naman na yan siguro buti nga na ni BBM na nasabi talaga niya sa mismong zona. Kasi yan yung opinion ng taong bayan eh. Actually hindi lang hindi lang flood control, may mga kalsada, may mga iba pang mga proyekto na ang ginagawa pala nitong mga to, may project na ilalabas yung government, tapos yung mga kukontrata, mga kamag-anak nila na mismong may mga kapit mismo kasi nandun yung mga kamag-anak nilang politiko. So ang nangyayari pa, ang nakakalungkot doon, may mga flood control na pinagawa kaunti pero hindi tinapos. Uy, sino yan? May mga may mga flood control tapos doon sa listahan pero guni-guni lang. Kaya yan yung mga dapat imbestigahan. Actually, maraming ganyan. May mga kalsada tapos na sa papel. Pero pag pinuntahan mo na aktual, anak ng toko guni-guni lang, sabi nga ni BBM. So, ngayon, dapat talaga ungkatin yan. Actually, nagsalita naman na yan ang ating pamahalaan dyan na talagang magkakaroon ng malalim na investigasyon. At ayon sa report, mapaparusahan daw yung mga ito. Hindi na sila matatanggap pag mangontrata sila sa mga susunod na mga project, hindi na sila pwedeng tanggapin. Pangalawa, kailangan mailabas yung mga pangalan ng mga yan. Kasi kailangan talaga may masampulan eh. Kasi kung walang masasampulan, wala pa ulit-ulit lang yan eh. Ganun lang yan eh. Ako opinion ko, siguro mas tumutok sa mga politiko na nakatanggap ng flood control budget. Kasi etong mga contractor naman, nagtatrabaho lang. Di ba? Tama. Nagtatrabaho. Hindi ko sila pinagtatanggol. Pero kasi, ang nangyayari dito, yung mga politiko, totoo yun, yung sinabing guni-guni, ghost project. Hindi lang naman sa flood control nangyayari yan. Nangyayari yan sa mga ibang mga project nila. Correct. May kilala nga ako dyan eh. Oo. Sasabihin eto project ko, resibo lang. Naku! Alam ng mga politiko yan kung paano gawin, sistemahin. Eto pa,
yung flood control, diyan talaga nakakakuha ng malaking kickback yung mga politiko. Bakit kanyo? Yung mga taga-DP rin ang problema eh. Sa buhatan nga. Oo, hindi nila chine-check yung pinakailalim kasi yung pundasyon nun, doon talaga dapat tumutok at magastos. Tama. Ibig ko sabihin, magastos, dapat yung bakal halimbawa, malaki, lumiliit. Hindi na yung ma-check. Substandard. Hindi na ma-audit din, no? Natakpan na ng Di ba ganito, no? Di ba merong batas sa procurement na dapat procurement law na dapat walang kamag-anak na pwedeng sumali sa mga bidding. Hindi, pero ano yun eh. may mga qualifications kasi yun. Basta pumasok ka sa qualification ng bidding. Not necessarily ka mag-anak. Basta pag pumasok ka sa qualification kasi merong balita kasi sa I think sa Vera Files ko ata nabasa yun, no? Na yung CLTG group, no, ni Bongo. Uy, Bongo yan. CLTG. Kasi, ayun ko lang, sabi kasi ni Bongo, hindi raw sa kanya yun. Sa kapatid niya yun eh. Pero Christopher Tesoro Lawrence go. Tsaka partner, ano yan eh, pagkakaalam ko parang nung nakaraang taon, nagsampa ng kaso si former Senator Trillanes right. Kay dating Pangulong Duterte at saka kay Bongo, kaugnay niyang maanumalyang yung CLTG rin yan eh. Yes. Yan din yun eh. Speaking of flood control tsaka insertions, yun nga yung yun yung core ng issue doon sa 142 billion ni Cheese Escudero. Yes. Kasi nga, sa payan kay Cheese. Yung kay Cheese Escudero kasi, and you know, ano yan eh? Eto na naman tayo. My goodness. Yung kay Cheese Escudero kasi, the goal that he has na sabihin na, nasa amin ang power of the purse eh. Hindi naman perfect yung DPWH eh. Kung babaguhin namin yan, babaguhin namin. Diba yun ang sinabi ni Cheese Escudero recently? Ang mali kasi dyan, coach, dapat sa DPWH na lang inilalagay lahat ng pondo at ang ginagawa ngayon, binabalasa yung mga nasa DPWH. Pinapalitan ng mga naandudo na talagang tapat sa bayan at hindi sumasali sa kahit na anong anomalya. Pero kung napansin mo ba parang nagiging arrogante lalo si Cheese, no? Totoo lang. Hindi naman ganyan dati yan eh. Correct. Diba? Nung ito kasi, yung sinasabi mo, Jake, na tungkol doon sa dapat yung budget na pupunta kay DPWH. Kay DPWH talaga na pupunta. Yun lang, naka-earmark, quote-unquote, sa isang specific na senador. So, kumbaga, senador ako, sasabihin ni Senate President, sige, bibigyan ka ng budget for ganito, pasok natin sa DPWH. Kaya sa insertion, kaya rin siya nagiging legal. Ganyan na yan. Ito yung sinasabi nilang bagong PIDAP eh. Bagong PIDAP. Yan na yun. Pero ano masasabi niyo sa sinasabi ng mga DDS? Na ang totoo daw mga kontratista ay nasa Kamara. Nasa Kamara de Representante. Para sa akin lang to. Tingin ko siguro maaring totoo yun. Sang-ayunan natin minsan yung sinasabi. Di ba? Hindi naman masama yun eh. Nasang-ayunan natin yung sinasabi nila na nasa Kongreso talaga. May utak din pala ng DDS kahit konti, Sumangayan to si Boss Mike eh. Sabi ko nga sa'yo, kahit bulalo, may utak. Oy, DDS, congratulations ha. Medyo... Hindi, pero may utak pala kayo. Hindi, speaking sa mga yan, no? Kasi huwag din natin kakalimutan, no? Yung 51 billion din na sinasabi nila. Ni Pulong. Yes. Ayun din yun eh. Yun yung actually, yun yung punto ko kasi. Ang pagkakaiba kasi ng Senado sa Kamara, ang Kamara may constituents yan. So ibig sabihin, yung distrito nila, ihahalal sila. Yung distrito nila, magsasabi sa kanilang congressman, bumabaha dito, kailangan namin ng flood control program. Si kongresista, ipapasok niya talaga yun sa kanyang budget, sa DPWH. Si senador, meron ba siyang constituent? Yun nga, wala nga. Wala siyang constituent. So dapat ang pino-focus niya yung batas na pang-national. Hindi pang flood control. Kaya nga medyo namukha ni Senator Cheese. Parang tayo, no? Parang tayo. Makapal ang mukha, ganoon. Teka muna. Yung nakita ko doon wait, si Boss Mark. Nagpaparamdam. Ayun. Hindi, yung nakita ko dun sa insertion unang-una Bulacan, sumunod Sorsogon, tapos sumunod na sa ilalim yung mga Davao. Kumbaga parang kapag yung mga senador yata, parang lugi yung ibang mga walang representative na mga senador kung gano'n ang mangyayari, di ba?
Hindi kagaya ng mga congressman. Yun, gaya nga yung sinabi ni Coach Jarrett. Kada isang congressman may distrito, may magsasabi sa kanila. No? So ibig sabihin, pag wala pa lang senador ang taga Marikina, lugi. Kasi yun yung mga nakita ko doon eh. Correct. Wala talaga, oo. Actually, hindi rin nila trabaho kasi, Boss Mark, yung mag-legislate for a specific district. Trabaho kasi yun ng Kamara. So, number 1 Bulacan doon ah. Number 1 na Bulacan, 12 billion eh. Tapos ito pa malapit na. Number 2, Sorsogon kay Cheese. Na 8 billion. 9 billion. 9 billion eh. Nakapunta na ba kayo sa Sorsogon? Kailangan pa talaga ng flood control doon. Oy, ng 9 billion. Coach. Yung Bulacan, talagang binabaha talaga yung Bulacan. Pero yung Sorsogon, correct. Coach, speaking Coach Jarrett, yung speaking of Bulacan, naghahamon si Governor Dan Fernandez. Na siyempre magbe-Bermans na. So pinag-uusapan na naman ngayon budget na naman sa 2026. Controversial pa yung 142.7 billion, di ba? Na flood control budget na hindi malaman at kung saan nailagay. Matatapos na raw ang Bermans, wala pa raw nakakarating sa kanila. Wala pa nakakarating. Asan daw yun? Nagparty daw si itong bumabagyo, nagparty si Joel Villanueva sa isang hotel, napaka-grande daw, sabi. Saan ka na ba naman? Ang Bulacan daw ang may pinakamalaking no? 50th birthday, binalita ng politiko. Pero alam nyo kasi taga Bulacan ako, no? Wala naman nagbabago talaga. Yung problema sa baha sa Bulacan, lalong lumalala. Walang nasusolusyonan eh. Kaya parang yung mga natatanggap nilang bilyon-bilyon na pera, nasasayang lang. Tama. Kung siguro sa akin ibigay yan, baka ngayon wala nang baha dyan. Yes. Alam ko, wala na yung 12 billion. Kasi totoo lang, kung sa akin yung binigay yan, sigurado wala nang baha ang Bulacan. Sana all may 12 billion. Ibig sabihin po, pwede ka tumakbo balang araw sa Bulacan. Wala. Non-partisan. Sorry, non-partisan. Tama na tayong ganitong masaya tayo. Ibig sabihin, yung Boss Mike, mapapalitan ng Gob Mike. Pwede rin yan para siya yung topic natin sa susunod. Boss Mike, nangurap! Joke. Grabe ka, ibig sabihin, babanatan mo na si Boss Mike. Balikan na nga natin yung sinasabi ng DDS. So, sorry. Isang hirit lang. Speaking of flood control, na dapat nga yung constituents mo yung nakikinabang kung kongresista ka. Kaya nga, importante yung tanong kay Pulong. Bakit siya may budget na umabot ng 51 billion para sa flood control, pero hanggang ngayon, ang Davao, umihilang ang pusa, nagbabaha. Ayun nga. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, na tama yung sinabi ng mga DDS na sa Kongreso, may mga magnanakaw ng pondo ng gobyerno. Tungkol doon saan? Sa flood control. Ang problema, di ba? Itanong nyo kay Pulong. Back to you, guys. Back to you. Sabi ko sa tama yung sabi nila. Sino kaya contractor, no? Ng flood control. Baka si LTG. Si LTG rin. Grabe naman dyan sa Davao. Hawak ng pamilya Duterte ang Davao ng kulang-kulang 40 years. 40 years. Oo, 40 years. Simula nung EDSA. Bumabaha pa rin dyan. Grabe, no? Di ba kinananawa sa mga... May droga pa din. May droga pa din. Hanggang munisipyo nga, di ba? Oo. Munisipyo may droga. Sinibak yung mga tauhan no? Sa bagay, lugar nyo naman. Ang tanong, sinibak ba talaga? Yun yung balita. Pero hindi natin alam kung ano yung totoong kwento. Anong natin kay General Torres? Tsaka kung tutusin mga partner, dapat ang Davao City, napakaganda na, hindi na binabaha. Kasi ang laki ng 51 billion pesos na hinahanap sa kanila. Correct. Tsaka nung panahon ni Vice President Sara Duterte, di ba, ang laki ng pondo ng Davao City. Pero bakit ngayon binabaha pa rin? Mga tol, take note. Sa kasaysayan daw, according ng DPWH, ang may pinakamalaking naging pondo sa loob ng 2 taon na 51 billion yung Davao. Sa kasaysayan. Tsaka pandemic yun, Brad. Tama. Sinamantala nila yung pandemic years yun, 2020 hanggang 2021. So parang bali wala nirereklamo natin 12 billion ni Villanueva. Wala sinabi. Pero kasama rin si Villanueva. Damay-damay na. Parang sinasabi nyo, sinamantala ni Digong yung pandemic. Hindi. Sinamantala niya ba? Parang gano'n? Wala. So, nililiwanag ko lang. Oo. Kasi panahon ng pandemya, talagang hirap na hirap ang mga Pilipino, mga tao.
tapos nagnanakaw pala, hindi tama yun, di ba? Tama. Oh. Di ba? Hindi tama yun. Wala tayong sinasabing nangurap si Digong, wala tayong sinasabing ganun. Wala. Ang sinasabi lang natin dito, nasaan yung 51 billion pesos sa flood control? Ang sinasabi natin dito, napakabait at mapagpatawad ng Pilipino. Tama. Yun na nga kaya siguro yung ating vice presidente hindi na kailangan maging vice. Hoy, umikot na naman kay BP. Kasi napag-usapan natin tapos na yan Wait lang Alam mo, bubolo tayo. Hihirit lang ako. Kasi parang gusto kong tanong sa kanya ngayon kung saan yung next na biyahe. Kasi para nang si di ba? Si Rocky nung panahon na nasa Malacanang siya. Travel dito, travel doon. Tama. Parang si BP Sara, ganun na lang ang ginagawa ngayon. Manonood data. Ay boss, maisingit ko lang. Di ba pagka ikaw ay pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat tinutulungan mo yung presidente para mapaganda yung Pilipinas? Gaano kasakit sa mga kababayan Pilipino natin na pinapasahod ng taong bayan pero ang ginagawa, nagta-travel abroad, sinisira ng Pilipinas? Brad, anong sabi ng Office of the Vice President nung isang araw lang? Sobra ka naman. Minsan virtual, minsan ghost. Tama. Oy, mga boss. Sabi talaga yun? Oo, sinabi ng OVP yun. Shoutout sa spokes ng OVP. Nilaglag mo si Sara Duterte. Magaling. Palakpakan natin. Palakpakan. Ano pangalan ng OVP? Castelo, no? Castelo. Shoutout kay Atty. Castelo. Teka muna, para kasing minsan itong si BP Sara nanggagaya na lang Tama. Oo. Di ba pwedeng si Sara na lang ang mismong magpaliwanag at magsalita kasi minsan sumasablay Dapat kasi di-imbitahan yan. Hindi, ganito na lang. Baka naman po, Madam Vice President, minsan may pagkakataon kayo, imbitahin namin kayo sa aming programa nang liwanagin po ninyo yung mga isipan namin sa mga plano nyo talaga. Kasi kami, nagtataka, ano ba talaga ang plano nyong gawin sa buhay nyo sa termino nyo bilang Vice Presidente? Di ba? Kasi puro travel dito, travel doon. Malaysia dito, dahig doon. Manonood daw ng Gilas Germany dito, Australia doon. Ano next? Ako napapansin natin. Manonood ng Gilas. Mga bossing, napapansin ko yung ginagawa ni BP Inday Sara Duterte. Simpleng pangangampanya para sa 2020. Oo, yun talaga yun. Simpleng pangangampanya dalawa lang simpleng pangangampanya, kaya simpleng panguuto sa mga OFW rin sa correct. Pero kasi yung tanong ko lang dito kasi paano siya nakaka-move ng ganun kung limited na rin yung budget niya? Kasi mababa yung budget niya talaga, di ba? Personal money daw niya, sabi. Pati yung sa Dahig, personal money. Diba? Kasi yung tanong kasi dito, pupunta siya ng Dahig, meron siyang staff. Diba? Alam ko lang saan ka papunta. Dadalihin. Sige boss, ituloy mo. Pupunta siyang Dahig, meron siyang staff. Alam naman pumunta siya mag-isa. Tapos meron pa siyang security. Ilan yung security niya? 100 din natin security niya. So, 200 plus. Personal money rin ba yung pati sa security tsaka sa mga staff niya? Parang namang... Hindi rin niya kailangan magpaliwanag, sir. Okay. Teka muna. Kasi sasabihin naman ng iba, bakit si Presidente rin naman nagta-travel? Kayo naman, masama ba kay BP yung mag-travel? Si Presidente nagta-travel din? Alam niyo saan kayo yung saan kayo, ano yung naging kapalit nun, nung pag-travel ni PBBM sa India? Ang daming investment na pumapasok sa Pilipinas every time na mayroong lakad si BBM. Si BBM kasi pag may travel, may bit-bit na pera. Pauwi, pasalubong na pera, pasalubong na pera pauwi. Baka mamaya iba dating Actually, gusto ko talaga pasagutin dyan si Sangkay. Oo, lagi kinikwento yan Boss, magkano inuwi galing India? Pa-check nga yung yung UK. Yan. Yung galing UK. Teka muna, habang hinihintay ni Boss Sangkay, mga boss, totoo ba yung dahil sa pagbisita ni Pangulong Bongbong sa India? Ang huling bisita kasi ng presidente raw ng Pilipinas sa India nung panahon pa yata ni Gloria. Ngayon na lang ulit. Dahil doon sa ginawa na yon,
wala na raw visa sa India. Oh, totoo yun. Wala nang visa. Dahil sa pagdalaw ni Pangulong Bongbong. Yung tourist visa. Oh. Ano na, visa pan arrival na yan. Alam na, Boss Mike, wala nang visa. Boss Sila Mike. ba papunta dito? Sila ang walang visa pag pumunta sa atin. Ganon din naman, vice versa. So ito na. Kung si Sara Duterte, kung si VP Sara, ang ating Vice President, kagalang-galang na Vice Presidente na hindi corrupt, no? At hindi takot ma-impeach. Nagwawaldas ng pera ng taong bayan ba? Taong bayan, syempre. Sobra ka naman sa nagwawaldas. Pera niya sa bawat travel, sa bawat hindi ko sinasabing sa kanya o sa basta yun. Pera niya yun. Si BBM, boss. Si BBM, every time na may lakad, mayroong pera niya na ngayon. Taong bayan, pera na niya ngayon. Pera niya na ngayon. Pero si BBM kasi, laging may bit-bit yan. Sa bawat lakad niya, may mga investor na pumapasok sa Pilipinas. Kagaya nung sa India, may dala siyang 25 billion direct investment sa Pilipinas. Yan yung sa UK, galing UK. Hindi, iba pa yung sa UK. Iba pa yung sa UK. Sa India pa lang to. At ayon sa balita, mayroon pang may potential investment pa na aabot sa 5.6 billion to 5.7 billion dollar. Grabe. Sa Pilipinas. Direct investments din yan. Hindi. Ito yung potential. Yung direct investment, ito yung 25 billion pesos. Grabe, no? Laki, Ben. Na bit-bit. Ito yung ito yung bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi, the more na maraming investor sa Pilipinas, Shoutout sa Malacanang. diba? Teka. Yayaman ng Pilipinas. O, pasok, Magkano yan? boss. Magkano? Yung 25 billion. 25 billion. Oh, yung direct dollars investment. O pesos? Pesos yan. Pero yung Kanino yan? Kanino? sa India. Sa India. Wala yan. Ngayon, yung isa pa. Wait lang. Babanat ako. Ay, yung isa. Sige, boss. Yung isa, magkano? Yung estimate. Oh. Yung estimate na may potential daw. Kasi, ang ginawa ni BBM, kinausap niya doon yung mga investor. Sa UK, magkano? Sa UK, magkano ba yun sa UK? Basta malaki din yun Ito ha, yung 25 na lang muna. Yeah. Sige, Ano boss. yan? Peso? Peso to, 25 billion peso? Yeah. Walang ya. Magkano yung flood control project? 51 billion. Ano ba? Mas magaling yung iba dyan. Nakakahakot nakakauwi Wala yan sa administrasyon Duterte. Nung nilipat ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong, ilang trilyon ang utang. Yan! 7 trillion man. Tamo, di mas magaling si Digong. Kinambakan ng utang tong Pilipinas. Di ba? May reason naman sila dyan. Pandemic daw kasi. Tapos marami daw project. Ito ang problema kasi. Ito seryoso. Salamat sa hindi ako sumisip-sip. Pagkamali si presidente, binabatikos natin 'yan. Pero salamat kay presidente. Si presidente naghahakot ng pera. Yung iba kinukurakot lang nila. 'Di ba? So, masakit Hindi ba 25 billion dollars? No. Ito. Sabi, yung sa India trip, it's a 446 million US dollars. So, yun, 446 million US dollars. Yun yung kabuuan na. Yun yung Oo. Hindi na yun yung estimate, boss, no? Hindi na estimate, oo. Ano na yan, no? So, ganun siya kalaki. Yung meron pa sa UK. Magkano yung sa UK nun? Kaya, tinan natin. Sige, UK. Sige, kwentuhan muna kayo. Bawal dead air, guys. Hindi, malaki-laki yung sa UK, ha? Hindi, habang nag-research si Coach, pag-usapan natin ngayon, yung bang, sino ba talaga ang tunay na nagmamalasakit sa bansang ito? Yung tao ba na nahihirapan at talagang nagpoporsige na kumuha ng mga investor para magpasok ng pera dito sa bansa? O yung mga nandito sa bansa na kumukuha sa kaban ng bayan para sa pansarili nilang kapakanan? Diba? Napakadaling unawain yan mga kababayan ko. Si Pangulong Marcos, pumupunta ng ibang bansa para magkaroon ng ang Pilipinas ng mga investor. Si Vice President Sara Duterte pumupunta ng ibang bansa at yung ginagawa niyang pulutan doon or itinatapik at sinisiraan sa ibang bansa, Pilipinas. Doon pa lang makikita natin kung sino talaga yung totoong may malasakit sa Pilipinas. Kasi 200 billion. Yes. 200 billion pesos na yan, pesos. Pesos.
Kasi Laki, dito no? sa sabi ng balita ng hindi ko na sabihin kung saan, private sabi ni Attorney Alan B. Jepti ng DTI, Yusek Alan, sabi niya, solar investments alone are worth $612.5 million US dollars, with Actis $600 million US dollars, sa Terra Solar project 9.8 million euro sa Batangas naman na plant. So more on sila energy investment nila. From UK yan, no? UK. Tsaka ngayon, almost 200 na power plants daw yung pinapatayo ni BBM eh. Correct. Yun yung nagulat ako doon. Panahon ni former President Duterte, mayroon bang power plant na ipinatayo kahit isa lang? Hindi, ito nga, balik tayo doon sa sa question ng inutang na 7 trillion, di ba? Nung binlog ko yan before, umabot tayo sa numero na na kung may matitira sa lahat ng inutang niya na yun, may matitira pang 1 trillion. Approximately 1 trillion. Ang tanong, ito ngayon ang tanong, nasaan yung 1 trillion na yun? Saan niya nilagay? Sabi nila ang ginastos ni Digong nung panunungkulan niya, kalahati lang daw sa 1 trillion. Ibig sabihin may 500 billion. 500 billion lang ang ginastos niya sa bansa. Ang tanong, nasaan yung 6 na trillion? Hindi, baliktad. Kasi ganito yan. Nung pandemic kasi, nung humiram si Rodrigo Duterte ng utang sa iba't ibang bansa, ang ginastos niya para sa pandemic response, nasa around 600 billion pesos. 700 billion pesos. Tapos, di ba ang dahilan nila for pandemic response daw yun? Yung inutang. Bakit umabot ng 7 trillion kung 700 billion lang ang ginastos mo sa pandemic response? Yun nga. Ang assumption ngayon, dahil 2020 nag-pandemic, wala tayong pera, walang kinikita ang gobyerno, yung natitirang 6 trillion, kumuha sila ng para sa national budget natin for 2021. So sabihin natin nasa 4 trillion yun, 5 trillion. May tira ka pa rin na around 1.3, 1.2 trillion pesos. Nasaan ngayon yung 1.2 trillion pesos? Yun ang hinahanap. Nasaan ngayon yun? Hindi natin alam kung nasaan. Tanong natin kay Digong. Tanong natin. Punta tayo ICC. Ayun nga. Hindi naman tayo makakapasok kasi nga. Hindi tayo makapasok. Yung mga asawa nga, hindi rin makapasok Nilet nga, hindi makapasok. Ngayon, nag-aaway-aaway sila. Tama. Ang hirap talaga ng maraming kwarta ba? Oo. Pero isa pang pasabog na issue ngayon, hindi naman siya issue, actually maganda nga 'to Yung inutos ni presidente na hindi raw muna magi-import ng bigas for 60 days. Nagulat ako doon. Oo. Bakit kaya? Palagay nyo. Bakit kaya hindi muna magi-import for the next 60 days ng bigas? Akala ko ba may shortage tayo ng bigas? Sige, go. Sige, Takero. Okay, ikaw yan. Okay, sa akin muna to, no? Kasi, ang kailangan kasi ng Pilipinas, ito nangyari noong 2024 ang Pilipinas, nag-consume ang mga Pilipino ng 16 trillion na metric tons na bigas. Pero yung naani ng mga farmer natin is 12 trillion lang. So marami pa rin yun, pero kulang pa rin ng 4 trillion. Anong taon yan, boss? 2024. 2024. Last year. So, ibig sabihin nun, meron tayong kulang na bigas na 4 trillion metric tons. Bali, ayun ang pinang-import natin. So, ngayon, ang utos ni Presidente, di ba, 60 days? Kasi nga, papasok na kasi yung yung anihan. Ngayon, dahil sa pinababa rin ni PBBM yung taripa, no? So, magiging competition kasi yun Ang mangyayari dito, kapag hindi ginawa ng Presidente yun, bababa yung presyo ng palay. Malaki yung chance. Correct. Malaki yung chance. Kasi ngayon, ang alam ko ngayon yung palay ngayon, 17 to 21 pesos Right. No, pero kapag hindi ginawa ni PBBM NFA yun NFA yung 17 to 21. Kapag tuyo, 23 ata. Pag tuyo talaga. So, sa tingin ko, ayun yung naging dahilan talaga ni PBBM dito kung bakit hinold muna yung pag-import. Pero ang pinakamalupit kasi dito yung nangyari. Bakit kasi yung nag-import mga negosyante? Ayun ang pinakamalaking tanong dito. Kasi dati kasi actually kung titingnan mo naman yung numbers madali lang naman na i-control yung import kasi 4 million metric tons lang naman Pwede na sa gobyerno yan Dati gumagawa niya NFA. Right. Pero dahil sa ginawa nga nung pinag-usapan natin kanina,
na gumawa siya ng batas na restrification law. Yung yung maraming village. Yung maraming village. Nilipat nila yung trabaho na yan sa mga negosyante. Right. So kaya ayan ang naging epekto ng na yan, ng at least may idea tayo. Right. So sa ngayon, sorry. Sa mga nagtatanong po kung bakit si Takero yung nagko-comment kasi po yung business nila is farming. Correct. So nasa business po sila ng agriculture. Pero meron pa rin mga nagbebenta ng palay ngayon na sobrang binabarat pa rin talaga ng mga traders. May mga nakikita tayo 7 pesos per kilo. May sinasabi ka sa Copra, di ba? Ito pa, yung sa Copra pa. Ito, babalikan natin yung sa rice mamaya, yung mga nambabarat. Yung Copra din ngayon, doon sa Samar, kita nyo, nabalita, maraming nagsumbong. Yung Copra na bumibilang ng 70 pesos per kilo, 50 pesos per kilo na Copra, ngayon daw binabarat na. Bumababa, 30 pesos, aabot pa na ng 20 pesos, babagsak pa raw ang presyo ng Copra. So, hindi tama yung kanilang ginagawa, yung mga traders yan yung mga kartel na gumagawa niyan, na kung saan inaabuso yung mga magsasaka. Parang sa palay lang din yan ginagawa din talaga nila yan. Kaya nakakalungkot. So, I hope na ma-address ito at makarating sa ating presidente, aming Pangulo, President BBM, yung mga kababayan po natin na mga magsasaka, hindi lang po yung mga nagbebenta ng palay, no? Pati po yung mga sa Copra na mga farmers, binabarat po sila ng mga traders ngayon, especially doon po sa Samar. So I hope na makarating ito sa ating Pangulo at magawan po kaagad ng aksyon kasi boss, sa ilang nung pumasok si BBM, gumanda yung ng agriculture especially yung itong Copra. Yung Copra po, umaabot, lagi kong tinitingnan kasi kami, may mga koprahan kami. So, magsasaka din kasi yung mga magulang ko at kahit ako, na-involved din ako doon long time ago. Doon, umabot pa sa 80 pesos per kilo. Yung 90 pesos, yung Copra, maabot sa ganun. Saan kaya, ano yung average na Ano yung average na bentahan ng farm gate sa Copra? Ayun yung hindi ko alam. Ikaw boss, baka alam mo yun. Pero umabot siya ng 80 pesos. 75 to... umabot ng yung nakikita ko, umabot ng 90. Ewan ko lang, sa inyo ba? Iba-iba presyo niyan. 75 to 80. Yan, mga ganyan. Iba-iba kasing lugar. Iba-ibang presyo. Tapos ngayon, bigla nagkagulatan talaga. Magkano binagsak ngayon, boss? Umabot daw ng kasi from 70, naging 50, pababa. Tapos umabot na ng 40 pesos. 30 pesos. Ang bilis pa ng pagbaba. Sobrang bilis. Tapos sabi pa ng mga kababayan natin doon, anong reason? Walang nilabas na reason. Basta ganun lang. Daos-dos siya. So, nakakagulat lang. So, nakakalungkot. Kasi, yung mga magsasaka doon, yun yung hanap buhay nila Diba? Yun yung hanap buhay. Parang sa pagpapalay. Diba? Yung pag-farm ng palay, ng bigas, yun yung hanap buhay nila. Tapos, babaratin nito mga buwakang mga traders na talagang hindi man lang nila naisip na kapwa natin kababayan yan, di ba? Iniisahan yung mga magsasaka, kawawa naman. Di ba? Ito, may alamata si Jake yung sa palay, di ba? Yung yung sa nanay naman ng partner ko, bibitawan na ata yung palayan kasi sobrang mura daw ng kuha ng palay 8 pesos. 8? 8 pesos na. Illegal yun. Kasi nagano na si PBBM ng illegal yun. Kung sino nagbebenta ng 8 pesos, pwede nilang i-report yun sa DA? Sa DA. Ito may nag-comment. Illegal yun. May nag-comment sa live natin. Basahin lang natin. Ano sabi? Ceci Lids. Sa Nueva Ecija, 8 pesos lang ang kilo ng Copra. 8 pesos? No? Grabe. Kasi ganito yan. Ganito explain ko Sige, business side. Kasi kapag dumadami at kumukonti ang demand, nagmumura. Kapag lumalaki ang demand, nagmamahal. Ganyan kasi yan parang nun, na 'di ba yung kamatis, kulang ang supply, maraming demand, mahal ang kamatis. Kaya dapat diba? dapat malaman muna kung ano yung rason kung bakit ganun yung nangyari. Kasi may reason yan Kasi yung una kasi, yung palay, may reason tayo kung bakit nangyari yun. Alam natin. Yung sa Copra, medyo nakakagulat yung sa Copra. Pero sobrang baba, 8 pesos. Ano ano ba yung wait, para lang maintindihan natin. Magkano ba ang cost ng Copra? Tuloy-tuloy yung buko. Kasi at least sa palay, alam agad natin, parang nasa 7 pesos ang cost, di ba? 7 to 8 pesos.
para makapag-ani ka. Pero tumaas na ata ngayon. Tumaas na? Parang tumaas kasi nagmahal yung fertilizer eh. Ngayon ata mukhang mga 11 ata. Or 11 pesos. Parang ganun ata. So kapag binili yan ng NFA at 23 pesos, kita na. Kita na talaga. Kita na talaga yun. Kaya basta sa sa Copra. Sa Copra, paano sa Copra? Kung sa palay kasi laging may magtatanim, 'di ba? Yung sa yung sa Copra kasi nandyan na eh. Pagkatapos mag-harvest, hihintayin na lang ilang buwan 'yan, bubunga ulit 'yan. Then harvest ulit. Ganun lang siya. Ganun yung rotation niya. So ganun yung ginagawa ng mga magsasaka. So panahon ata ni former President Duterte, naalala ko, yun yung time na sobrang mura talaga ng Copra at wala nang, naalala ko yung mga tao doon sa amin, wala nang gana magsaka eh. Pumalo daw Talagang partner yun ng 18 pesos hanggang 15 ata yung presyo ng Copra. Ganun. Sobrang baba talaga. Tapos sa makikita mo daw sa merkado, ito naman yung mga sinasabi natin dito, galing mismo rin sa mga nasa coco farming. Ngayon, nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, ang nakikita nila sa merkado ng mga tatak na mantika, mga galing China. Kaya hindi natatangkilik yung produkto ng mga Pinoy. Tinatalo tayo sa importation. Kaya bumabagsak ang presyo. Yes. Sa panahon daw ni PBBM, umangat daw yung pagbili ng Copra pamula 75, pumapalo pa nga daw ng 80 pesos. Correct. Pesos. Tama. Ito naman sa Quezon Province. Pakitama na lamang ako ganun din sa Samar. Ating mga viewers. Yes. Sobrang taas talaga panahon ni BBM. So ngayon 2025 biglang may pagbaba. Hindi ko lang alam sa ibang mga lugar. No, mag-post na lang kayo sa social media kung ano yung status diyan. Kasi maliban sa bigasan o palayan, yung koprasan dito sa Pilipinas napakalawak. Maraming nyug dito sa Pilipinas. Maraming nyugan dito kasi. So, kaya ngayong tinututukan ni BBM ngayon, nagpatayo siya ng mga rice processing centers, di ba? Yeah. Sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maliban dyan, nagpatayo din siya ng coconut processing. May coconut processing. Mayroon siyang tinatayo. Maraming ganyan. Ganyan tinatayo si Kasi ngayon yung isa sa mga na produkto ng Pilipinas. Tapos ngayon, nakakalungkot kasi binabarat. So sana makarating talaga ito sa presidente natin. Tsaka kay DA Secretary Chu Laurel. Francisco Chu Laurel, no? Kasi personally di ko alam ang kalakaran sa agriculture. So wala akong mako-comment dyan. But kung ganun ang sitwasyon, kung nalulugi yung mga farmers natin, di ba? Dapat umaksyon ng DA dyan. Lalo na kung 8 pesos, grabe no 8 pesos. Yung sa palay, ang sabi nga sa akin kanina, bibitawan na daw yung business na pagsasaka kasi nga sobrang baba daw ng sobrang baba ng kuha ng palay sa kanila, umaabot ng 8 pesos. Baka bilhin ni Bilyar yung lupa. Ito pa mataas pa rin yung iba eh. Sa may Samar lang siguro. Kaya yung nasa Samar, umayos-ayos kayo dyan yung mga bumibili. Kasi dito, yung sa Philippine Coconut Authority, nandito pa rin, kung magkano. Pumapalo pa rin siya ng 75, 85, 90 pesos. So, kung anong kababalaghan ang mayroon sa Samar, ayusin nyo. Kasi pag nalaman niya ng presidente natin, yari kayo. Economic sabotage yan. Saan kayo marami nagko-comment na Nueva Ecija, 8 pesos talaga. Ano yan? Bigas? Asa? Palay? Palay. Isa pa yan sa palay. 8 pesos talaga. 8 pesos. So ano ba talaga yung action natin dyan? Halimbawa sa palay, ano ba talagang kailangan gawin dyan? Kanino ba talaga dapat i-report? Kasi Kay DA yan. Ilang beses na si BBM nag-warning dyan at ang DA. Pero wala pa rin, kumbaga may iba pa rin. Dapat mga partner, masagot to ng Naganihan na ba? Maimbitahan natin dito para ma-i-explain. Naganihan na ba, Jake? Naganihan na ba yung sa inyo? Para? Kaya ayan ang naging solusyon ni PBBM na yung importation, pigilan muna. Ito na nagsisimula na pala, bumaba na yung presyo ng palay, 8 pesos eh. Kung totoo nga na 8 pesos. May mga nagko-comment na rin dito sa ating comment section. Talaga. Sa ating mga chat box na 8 pesos nga kinukuha yung bawat kilo ng palay. Pero ang pinakapunot dulo talaga niyan kung ba't nangyari yan, RTL pa rin. RTL yan. RTL pa rin kasi kung walang sa bigas sa bigas. Kasi kung walang RTL, dapat gobyerno yung nagko-control ng importation. So panahon na para amyendahan. Dapat na talaga amyendahan yan. Kasi sino ba namang matinong tao na ibibigay mo yung importation sa mga negosyante? Tama. Na kung 4 million metric tons na naman yung kailangan ng Pilipinas, bakit sa negosyante nyo pa binigay? Ang chismis, importer din daw kasi yun eh.
Baka pinoprotektan din yung sariling negosyo. Chismis lang naman yun, chismis. Pero yung pinakamaganda talaga dito kasi, ito yung medyo hindi na napag-usapan eh. Para hindi na tayo mag-import ng bigas, dapat talaga palakihin yung rice yield. Kasi yung rice yield kasi, ito yung isang tonelada kung ilan yung naani. Sa Pilipinas kasi, sa isang tonelada, sa isang hektarya, 4 tons lang yung naani ng mga magsasaka. 4 metric tons lang. Oo. Sa isang hektarya. Sa isang hektarya. Ayun ang average. Sa China, pumapalo siya ng 9 to 8. Malaki ng diferensya. So kung sa atin, kung magiging 6 yan, malaking bagay na talaga yan. Oo. Malaking bagay na yan. Correct. Pero paano kaya natin ma-achieve? Kasi since kayo, yung family nyo involved sa business ng farming. Actually, may may ginawa dyan si Governor Tamayo ng Cotabato na-achieve nila yung 8 metric tons per hectare. So, sana yun, mapa-nationwide yun. Kasi hindi niya naman sinasabi kung paano niya nagawa eh. Ayaw niya sabihin? Sikreto? Madamot ka, sir. Si Sarah pala yan. Share the info. Di ba nakita ko talaga. So, may ugaling parang si Bibi pala yan. Na mayroon siya. Governor Tamayo. Ay, baka mamaya malaigan to. Hindi, teka muna. Kasi sabi niya, di ba? Alam niya daw kung paano pababaeng gawing 20 pesos ang bigas, pero hindi niya sasabihin sa atin. Hindi, ito pa yung pinakamalupit dito eh. Yung napunta na naman tayo, VP na naman tuloy. Mga boss, ito nga yung bigas ang usapan eh. Bigas ang usapan, napunta tayo kay VP. Bigas din yung sinabi niya eh. Hindi kasi sabi kasi ni VP kasi, na yung 20 pesos daw na bigas na binibenta ni PBBM or na gobyerno, hindi daw makain. Pagkain ng hayop. Hindi niya ba alam na galing NFA yun? Pag galing NFA, galing local farmer yun. Uy, grabe ka naman, Sarah. Diba? Grabe. So yung binabastos ni Baby, ni BP. Oy, baby! Oy, no, mga boss, nung panahon ni Digong, baka nakakalimutan nyo, controversial din yung yung bigas noon, may 80 pesos. Buk daw. Ito nga. Yung kinain ni Ito yung ng 10 beses. Yan yung kinaibahan ng NFA sa panahon ni former President Duterte at President BBM. Yes. Panahon ni former President Duterte, yung NFA may bukbok at may kuto. Di ba may kuto yan yung kailangan mics. Sa sobrang Tatawag doon, Korean bag ba? Hindi, dagdag ulam kasi yun. Pampabusog. Sahog. Dagdag protina. Sahog. Pero panahon ni PBBM, yung NFA natin, malayo na yung kaibahan. Malinis, presko, kasi nga, umiikot na. Yung bigas, hindi natatambak, hindi na stock, kasi nga, binibenta. May tig 20 pesos per kilong bigas. Sa mga kadiwa store, meron. Panahon kasi nila Tatay Digong, di ba? Former President Duterte. Nakasanayan mo Nakasanayan. Pero totoo, kasi nung panahon ni former President Duterte, wala kasing mga sistema na magpo-pull out ng bigas. No, Brad. Ganito kasi yan. Yung sa rice tariffication law kasi, kaya nabulok yung sa NFA, bawal magbenta ang NFA. Ini-stock doon. Ini-stock nila for emergencies, buffer stock. Yun ang sinasabi natin. Wala silang mga programa. Hindi tulad ngayon May programa Maliban sa may kadiwa tayo, meron pang BBM rice at 20 pesos per kilong bigas. Right. Diba? Marami. So, ang bigas, hindi lang siya naiipon doon sa bodega. So, hindi binubukbok. Ang mga presko, alam nyo, kasi, syempre, kami takero, mga magsasakay, mga magulang, pag yung palay, ay pag yung bigas, galing pa lang sa prinoseso pa lang, tapos, alam nyo yung nilalagay sa sako, mainit-init pa yan. Ang sarap kainin yan. Di pa ako naka-experience, Brad. Mas masarap pa yun kaysa sa mga imported na bigas. Masarap talaga. Sobrang sarap. Hindi tulad hindi po tulad noon na bigas pa ba pinag-uusapan natin? Actually, bigas. Parang iba na yung sarap mo natin, Boss Mike. Bigas pa rin yung nasa isip ko hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni BP Sara na alam niya pala kung paano pababayan ng presyo ng bigas, pero hindi niya ituturo sa atin, hindi niya ituturo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isip bata no? Hindi kasi wala talaga siyang alam. Sabi nga ni Apple Lakay, anong klaseng pag-iisip meron ka? 'Di ba?
Ibig niya sabihin para bang sinisikreto yung kaalaman niya, binibiktima niya taong bayan. Yun. may alam pala siya, niya ituro. Oo, kapakanan ng taong bayan na nakasalalay. Ang nakakatawa diyan sa paliwanag ni BP Sara, ganito yung term niya. Imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas pero pwede. Pero sabi niya imposible daw. Magulo talaga magpaliwanag yung Magulo talaga magpaliwanag yung vice president mo. Kasi pag sinabi mo yung term mo imposible, hindi pwede. Hindi na pwede. Oo. Isipin mo, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede. Ang gulo, no? yun nga sabihin ko, Boss Chris Yun pa lang sasabihin ko, alam ba talaga niya? May alam ba talagang i-share? O baka... May malang. Bakit di na ako magtataka? Sabi niya nga sa anniversary ng Iglesia ni Cristo, binati niya, nasabi, 11 taon. Mali. Gumamit ng 11 taon. 1100. Kaya sabi ko, ito ba talaga yung tatakbong presidente sa 2028? Mag-unis daily kayo, mataas-taas yung posisyon na yan. Ayun, yun lang. Oh, huwag natin pag-usapan 2028. Partisan. Non-partisan tayo dito. Pero alam nyo ibabalik ko lang, non-partisan tayo, liliwanagin natin yan. Pero alam nyo, natutuwa talaga ako kay Ramon Ang doon sa sinabi niya na walang gagastusin ang taong bayan at ang gobyerno para dito sa proyektong pinaplano nito. Okay, so mga kababayan ko, kung nagustuhan nyo po ang ating mga topics ngayong araw, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan ko para malaman ho ng mga kababayan natin yung mga totoong balita sa totoong nangyayari sa gobyerno natin. Kasi sila po ay binulag na mga DDS fake news peddlers. So please like and share, okay? So i-share po natin, nandyan kasama natin si Menz Niyaka Nolpes, John Pinida, Sonia Hasigawa, nandyan rin si Janet Apalia Turalba Mason, nandyan rin si Semya Narcisse, Haitsu Abiduza Mario, Yapamol Bainusa Ikem, Haitsu FCAC, Apple Nash, Raiza Lapiguera, Nelson Kalingasan, Jeco Jerry Cabreros, nandyan rin si Virgilio Monses, Bong Yu, Testa Maliwan, Bernadette Maglipon, Lorna Liego Oduya, Haitsu Lester Walang, Elmer Pinaranda, Danny De Jesus, Norma Ordones, isyadat natin si Esperanza Manuel Sanalila, Binuya Sita, Lito Montibanon, Montivano, Haitsu Nemesio Praxides, Joel Jumamol, Los Enriquez, Juliet Acoba, nandyan rin kasama natin si Cristina Bautista Santiago, Marvelen Beth Agpalo, Glory Ortega, Lorna Abelanueva, and Haitsu Carmen Robertson. Okay, so makakabahan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din namang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagsusumamo po kami na tulungan mo kaming mahanap ang tamang paraan upang malutas ang aming mga problema. Pakiusap na ipadama mo pong muli sa amin ang iyong pag-ibig. Nananampalataya po kami sa iyo at alam naming binabantayan mo po kaming lahat. Nalalaman mo po na kami ay nasa isang malungkot na sitwasyon. Diyos na siyang nagtustos at nagmamahal sa amin, pakiusap po na dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, naway pagpalain mo po ang lahat ng pamilyang Pilipino. Pakiusap po na patuloy mo silang akayin at ingatan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoon Hesus Kristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Yeah. Sabi ni Barbie, laban tayo, suntukan tayo, sobrang anggas pero tumakbo. Baklang ito, Destinya Roque, bading na mapangi, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila guding, sila'y mangga bading. Hey! Si Barbie
masubo, ayan napasobo. Bestenya roke, bading na mapange, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, hindi sila gudeng, sila'y mga bading, sila'y mga bading. Hey! Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot batlita. Takot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot batlita. Takot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Bestia roke, badin na mapanghe, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, hindi sila gudeng, sila'y mga bading, sila'y mga bading. Barbie, Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naghamon? Dapat handa ka baklang demon. Barbie, Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naghamon? Dapat handa ka baklang demon. Barbie, Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naghamon? Dapat handa ka baklang demon. Barbie, Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naghamon? Dapat handa ka baklang demon. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Natakot di Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na.